Tagas-tagas na makina, paano nga ba susolusyonan? Tagas sa base gasket, tagas sa cylinder head gasket. Ang issue ng motor ni boss, 2 beses nang nagawa at hindi pa rin napapatino. Itong CT125 dayo from San Pedro, Toda, Hermosa, Bataan. Pahirapan sa pyesa, sa paghahanap, paano nga ba susolusyonan ang mga pyesa na ating ikakabit. Kaya naman sa bidyong ito, ituturo ko na rin step by step kung paano natin babaklasin at ibabalik ang bawat pyesa or top overall. Tanggalin na muna natin yung bangko, yung tangke, yung tambutso para ma-expose natin mga padreng yung kanyang makina. At sa pagkakataong yung mga padreng na baklasan natin yung bangko, yung tangke, so kailangan na muna natin tanggalin yung kanyang carburetor. So dito na ako magtatanggal sa mismong 8mm na to. At tanggalin nyo na rin yung kanyang spark plug cap. At dito sa kabila, tanggalin natin yung hose. Yung kanyang engine bracket dito sa side, 12mm, 3 tornilyo. So tanggalin nyo rin yan. At dito naman sa bandang kanan, yung timing cover, may 3 8mm. So tanggalin nyo rin yan mga padre. So sa pagkakataong yan, natanggal ko na nga, dyan natin makikita yung kanyang timing. So ipapakita ko sa inyo. At syempre mga padreng, tanggalin na rin natin yung valve cover tappet. So 8mm lang din yan. So tanggalin natin yan. At dito sa part na to, nandito yung kanyang timing. So isum na muna natin para mapakita ko sa inyo ng maayos. At kung inyong pagmamasdan, gawing kaliwa. Tsaka sa taas, may mga marka po yan. Itong sa taas, nakatapat lang po yan dito sa may tornilyuan. At may makikita kayo mga padreng na U. Ibig sabihin, upper sa kaliwa niya, may guhit. So siya yung nakatapat dito sa ibabaw sa may tornilyuan. At dito sa part na to, kaliwa may guhit. Naka-align naman din siya gitna. Sa kanan may guhit din, naka-align naman siya dito sa parte na to na tinuturo ng araw. At sa pagkakataong yan mga padreng, yan ang nagsisilbing top dead center ng ating motor o yung piston nakasagad sa itaas. Sa pagkakataong yan, pwede na natin tanggalin ang 12mm na tornilyong ito, yung sprocket, tsaka yung kanyang kadena. Mga padreng, yung 12mm sa gitna na yan, luwagan nyo muna yan dahil may gagawin tayo dyan. Mangangailangan lang tayo ng flat screw na maliit at dito sa kanyang tensioner. So ito, pipihitin lamang natin yan upang yung kanyang kadena sa loob ay lumuwag para madali natin matanggal yung kanyang timing sprocket. At sa pagkakataong yung mga padreng, maluwag na yung kanyang timing chain, maluwag na rin yung 12mm. So pwede nang kamayin, tanggalin upang matanggal natin yung kanyang kadena, yung sprocket, tsaka yung pinaka bushing sa loob niyan. So ginagawa ko lang, pinibitinan ko ng tali yan kapag katanggal kasi may tendency mahulog yung kadena doon sa parting clutch. So tanggalin na muna natin to. Pagkatanggal niyan, mahuhugot na natin yung kanyang sprocket. So ipapakita ko sa inyo, pagkahugot niyan, lalagyan natin ng tali at ibibitin natin. At ayun na nga mga padreng, na ibitin na natin. So tinatalian natin yan kasi may tendency mahulog yan at dadami pa yung ating trabaho. May 2 8mm dito yan sa side. Unahin nyo na muna tanggalin yan. Napansin ko dito sa isa. So hindi na siya 8mm, parang screw type na siya. So tanggalin nyo lang yan. Tapos pagkatanggal niyan, yung 4 na cylinder head bolt sa ibabaw. So ayan o. So tanggalin nyo yan. Ang importante kasi dito, dapat alam nyo yung pagkasunod-sunod mga idol. So sunod naman natin dito, tanggalin natin yung 4 na cylinder head bolt. Pagkahugot po niyan, pwede na natin hugutin yung kanyang cylinder head. Kasama nito yung kanyang cylinder block. So yung mga padreng, natanggalan natin yung 2 dito, 8mm yung cylinder head bolt. So pwede na natin iangat yung cylinder head. So papahawak lang natin tong tali.
Mga padreng, kung nais nyo magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo, pwede po kayong sumadya dito sa ating shop. Dito lamang yan sa Pulo, Hermosa, Bataan at tabing tulay lang po tayo mismo. At ayan na nga mga padreng, nabaklasan natin yung black cylinder head. Etong base gasket na to, ito yung sinasabi kong pahirapan maghanap. At sa pagkakataong yan, didiskartean natin ang sikretong malupitan niyang in case na wala kayo mahanap, ito yung gagawin nyo. At hinulma ko lamang yan gamit yung paper gasket na nabibili sa automotive supply. So daig pa ang original, makapal, matigas at siguradong tapos ang tagas ng inyong mga motor. At gumamit lamang ako dyan mga idol ng blade ng ballpen upang maihulma ko ito. At ayan na nga ang kinalabasan at pwede na nating ikasayan. At ilang tindahan na rin ang aming pinuntahan at wala kaming mabilhan at hindi kasukat, kaya yung kanyang cylinder head gasket, yung pinakalata, yun lang din yung amin gagamitin, pero didiskartehan nga natin yan upang hindi na tuluyang tumagas pa. So ikakasa natin yan, lalagyan na muna natin ng sealant para makasigurado tayo na talagang hindi na mauulit yung problema ng motor na ito. So shout out sa San Pedro Toda, shout out kay Joelito Galang at Fred Galang, shout out sa inyo mga boss. At ayun na nga mga idol, nabalik na natin. So yun pa rin yung timing, gaya ng pagbaklas natin, ganun pa rin. So ganun lang kasimple at pwede na natin ibalik. Huwag kalimutan, ilagay yung tornilyo 12mm sa gitna, yung cylinder head bolt, proper na higpit. Pag nahigpit na natin yan, i-release na yung tensioner at okay na mga idols. At siguradong basic na basic lang sa inyo yan. So yan, i-check na natin yung motor ni boss at kung wala na siyang tagas. So yung mga padreng, bali nahirapan kami sa kanyang gasket, kumulma na lang kami dito, mas magandang klase pa, mas makapal. So tinest ride ko na rin, ayan o, at wala nang katagas-tagas. So shout out sa San Pedro Toda. Mga padreng, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo. Shout out sa iyo, tatay.